Hindi tayo pwede. Pinagtatko pero di tinadhaan na hindi na posible. Sa ating mga nababagang balita, Carl Guevara ng The Ones, 2 beses na winasak ng female star. Parehas na babae ba to? Seryoso? Isang Carl Guevara? Tao lang yun. Sino? So sinasabi mo ba na hindi na kayo magkakabalikan kung sakasakali? Naka-move on ka na? Sabi nga doon sa kanta namin, gusto ko na lang magpagupit para matago ang nadanamang sakit. Oh! Yung pinakamaikli para madaling makalimutan at mabitawan ka. Ganun. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just 1 peso to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Kahit maulan, you can join the fun. Online poker casino, the first one in the Philippines. 620 peso credits just for signing up. Oh yeah. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, maulan man sa labas. Mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Tara na't mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Game responsibly. Usapang trending! From here to anything! Kasama ang mga papa ninyo na updated sa latest happening. Let's talk what's patok only here on Papa Talk! Kasiyahan ang hanap mo ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. So tara na't ating pag-usapan, ano pa ba ang pinakapatok? Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Yeah, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Siyempre, ang ating programa hatid sa inyo ng Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Ako, kwentuhang anything under the sun. Ito yung pinakamalupit. Ito yung pinakamabigat. Talaga namang kaabang-abang para sa inyo. Pag-uusapan natin yung mga pinag-uusapan sa social media. Kami mauuna para sa inyo. Ako, Papa Dudut, ready ka na Oo. ba? Ready ka na bang masaktan? Ngayong araw na ito. Grabe naman yung bakit naman masasaktan? Ay, yan ang dapat nating pakaalam. Kasi special ang guest natin for today. Bakit mo in-invite kung masasaktan pa tayo? Hindi kasi yung song kasi niya eh. Huwag mo sisihin. Nagbabasa lang ako. Hindi kasi yung song niya. Oo. Masyadong mapanakin yung parang, Talaga? no! It hurt, ouch. Ito ba yung mga kanta na may mga hugot? Nako, balita ko ito yung lead vocalist at keyboardist ba? Oh, lahat na. Oo, lahat na nasa Siya kanya. Siya na lahat. At in demand daw ang banda na ito sa generation na ito. Naku, saan kasama tayo? Yes! Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. We have Please welcome Carl Guevara ng The Ones! Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan.
Ngayon'y naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, o di alam kung saan tutungo. Ang sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang. Di na umasa, di naniwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Kay bigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam nating wala tayong laban. Ang sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang. Di na umasa, di naniwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang, alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit, hanggang dito na lang, dito na lang, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Di tayo pwede. Doon sa lugar kung saan ka magiging masaya, kahit na hindi ako kasama, iatid kita, walang mangulit at wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala, iatid kita. Huwag kang mag-alala,
ihahatid kita. Okay, welcome Carl sa Papa Talk. Hello po sa inyo. Hello sa mga kapatok. Yan. Gusto ko yung hairstyle niya ni Carl eh. Alam mo bakit? Bakit ganyan? Kasi Carl ang pangalan niya. Carl. Pwede. Pero kidding aside, parang si di ba? Si Alfred ng Ghost Fighter. Yes, opo. Ang tawag sa ganyan? Tawag dyan ay mullet. 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 So hi ka muna sa mga fans mo na nanonood ngayon. Ayun, hello po sa lahat ng mga Juanistas, lahat ng mga nakikinig sa The Juans. Masaya po ako na makasama dito sa inyong podcast. Congratulations. Thank you so much, Pare Koy. Grabe, you know what? One call away. Talagang pag tinext ko siya, talagang nag-reply siya. Very thankful na, oh my goodness. Pero yung pala, sasaktan tayo doon sa kanyang kanta kanina. Oo nga eh. Narinig mo? Oo, mapanakit. Mapanakit. Ang gagoy! Parang gano'n. Kaya pala ganun ang intro natin. Oo. Nasasaktan pala tayong dalawa dito. Pero kumusta naman si Carl ngayon as of today? Eto, nasasaktan. Joke lang. Hindi, ikaw rin yung nananakit. Hindi, mabuti naman. Masayang-masaya po ako na naimbitahan dito. Doing really good. I just flew back actually from Bicol. pero Galing mo siya ng Bicol. Yeah. Tapos nag-drop by talaga. Siningit niya talaga tong Papa Sabi ko, Talk. wait lang check ko muna ano oras lapag ko ba. Baka di ako umabot eh. Pero nakahabol pa rin siya. Diba? Naman, para kay Papa Dudut at Papa Marky. Thank you. Let's talk Professional. about, sige. Let's talk about itong The Juans. Saan ba nangyari? Saan ba galing tong The Juans na to? Sa sinapupunan ng aming mga joke. Salamat po sa mga parents nila. Thank you, ma. Good job. Kami po talaga yung mga tubong Bulacan. We are all worship leaders in our local church. Wow. And then when we were given an opportunity to do this professionally, we just really said yes to it and gave it a shot. Yung pangalang Juan po ay hango sa normal na tinatawag sa mga Pilipino, di ba? Tayo ay Juan de la Cruz. Pero more often than not, negative kasi yung connotation. Pag kunyari, Juan Tamad. Ganun. So, sabi namin, let's pick a name na number 1, makaka-relate lahat ng mga Pilipino. Pero number 2, bigyan natin ng ibang atake. Kumbaga, we wanna eventually, sabi namin, pagka naging successful tayo, we wanna add value and honor sa pangalan na yan. Na yung Juan, instead na dati negative, magiging positive. It's something that every ordinary kid in the province will be proud to associate themselves to na. Kung yung mga taga-Bulacan nga, kinain nila, kaya din natin. So, kaya The Juans. So, binago nila. Yung image ng image. Juan Tamad to The Juans, di ba? Pero ngayon, sino ba mga current members ng The Juans? Japs Mendoza, Kael Adriano, RJ Cruz, at ang inyo pong lingkod, Carl Guevara. Kasi, parte tayo ng pagbabago. Yeah. Ng evolution. Yes. From the former The Juans and then the new set of bands. Yeah. So, nasa na yung dati? Sila po ay so nangyari after I think 4 or 5 years of being together, they were given an option to continue or not. And they really chose to, pursue their own passion. So ngayon si Daniel Grospe is now a vlogger. He's an influencer, di ba? Si Giad is with Viva Max. Uy! Ayun. And Audition tayo. si Jason naman is also a musician. May sarili siyang banda, The Nameless Kids, and he also plays for Maki. So everyone, I'm happy that everybody in the group are now, they have their own path and they are succeeding in what they have Kasi, chosen to do. way back then, sabi ko, I'm playing their song. Sabi ko, sino ba itong The Juans? Then I searched for them. Sabi ko, just another pogi band. Carl, I'll be honest. Sabi ko, just another pogi band. So, let's see, 3 years, baka mawala din lang sila. Like the usual. Pero, look at them now. Di ba? Nawala man yung members. And then, yung songs nila keep on coming back. New songs are coming in. And The Juans, intact pa rin. Correct. Pero balita ko, ang unang mga kinakanta nyo raw is mga upbeat songs. Yeah. Bago maging hugot. Kasi tumutugtog talaga kami sa mga bars. So naranasan namin yung every night nasa ibang bar kami. We play 3 sets. Ganyan. So talagang kailangan namin kumanta ng mga masasaya kasi bawal naman malungkot sa bar. bar. Tugs. So parang medyo
naging borderline show band din kami for a time before we realized na, you know what, let's write our own songs and let's sing our own songs. Pero So- from upbeat, supposed to be, kung original songs ang gagawin ninyo, bakit bigla namang nag-slow? Nag-slow. Instead of upbeat na masaya. Actually, it wasn't intentional at the beginning na, hugot songs tayo. It was more of, nagsulat kami ng songs, ito yung lumabas, nasulat ko yung hindi tayo pwede, and then we just really put it out. So nagulat kami na yung response ng mga tao dun sa song is, something we've never experienced before. So, Kasi Pero naging... hugot nyo ba yun? Ganun. One hit Hugot song nyo ba yun eh. One hit song way back then. yeah. Di ba? At hanggang ngayon. Oo. Di ba? Hindi Kahapon hindi lang, tayo pinay ko pwede- yan sa Barangay Love Stories eh. Ayun. Oo, talagang suki. Papa Dudut. At iniwan niya ako, Papa Dudut, bilang, di tayo pwede. Cute. Pero, pare koy, sino yung sumusulat ng song? Mula doon sa performance sa bar, tapos ngayon nag-isip tayo hugot song. Kasi mga Filipinos talaga, they all love hugot songs. Yes. Pero sinong gumagawa ng songs nyo? Bakit masyado mapanakit? Actually, lahat kami ay sumusulat. Kaming apat. At simula, I think, 2020, lahat ay original songs. Kami na talaga din sumusulat. I guess, normal sa ating mga Pilipino na gusto nga natin yung mga masasakit na kanta. At saka pag kasi, kunyari, dadayo kami sa ibang bayan, diba? Pag tinanong mo, sino broken-hearted? Lahat ng tao broken-hearted. Correct. So, na-realize namin, grabe, namin palang nakaka-relate sa mga songs na masasakit. Hindi dahil trip lang nila, pero marami talaga, especially sa generation natin, na maraming nasasaktan, maraming umaasa, maraming pinagpalit, maraming nag-aantay sa wala, maraming nagmamahal ng nakukuha, tira-tira lang. Alam mo yun, these are real life situations and we felt like merong special place para sa amin, para sa mga taong ganoon. Dahil kami ang nakakaramay nila sa mga gabi na mag-isa sila, sa mga gabing, alam mo yun minsan, di ba, gusto kong umiyak, pero hindi ako maiyak. Pag pinlay yung kanta ng The Ones, eto na, umiyak na. So, naisip namin, kung tayo yung crying shoulder Yes. ng kabataang Pilipino, why not? So, we embrace that. At naging totoo lang siguro kami sa sarili namin. So, hindi siya sinasadya, pero nire-recognize namin siya na okay, kung may pangangailangan na humugot ang mga Pilipino, sige, ibibigay namin sa inyo. Wow. Pero kailan mo na-experience yung hindi tayo pwede? Napakadaming beses. Madaming beses. Hindi lang sa pag-ibig, 'di ba, sa buhay naman talaga may mga gusto tayo na kahit anong pilit natin, hindi talaga para sa atin. Pinilit ko mag-Viva Max, hindi para sa atin. Hindi, seryoso yun? Hindi, joke lang. Last week, nagbibiro lang ako. Ayun. So, Pero may offer. Halimbawa. meron before. Pero sabi ko, hindi pa tayo ready sa mga matured bros. Pero yun, maraming beses na may mga pintuan tayong kinatok pero hindi tayo pinagbuksan. So in many ways, maraming bagay na hindi pwede. Pero minsan kailangan mo tanggapin na hindi yun para sa'yo. Kasi pag tinanggap mo, magiging handa ka para sa mga bagay na para sa'yo naman. And true enough, para sa banda namin, yung kantang Hindi Tayo Pwede ay nagbukas na maraming pinto para pumwede yung ibang bagay na para sa amin talaga. Kasi sabi nila, baka nasa wrong place ka lang. Maling pagkakataon. And then, you need to find yourself doon sa perfect timing, Kung saan ka po pwede. right songs. Yes. Di ba? Dumating na ba sa punto na, baka hindi talaga tayo pwede? Kasi, nalagasan ka. Pero, Carl, you stay sa band. Yeah. And then, with the other 3 or other 2, dumating sa punto na, gusto ko nang sumuko. Parang I give up. Sinukuan yung path, siguro. Pero hindi sinukuan yung passion. Kasi pwedeng pwedeng mali yung path, mali yung paraan. Pero yung passion, never siya magiging mali eh. Kung totoo sa puso mo, gagawin mo talaga siya whether may pumapalakpak sa'yo or wala. So nung moment na nirelease namin yung Hindi Tayo Pwede, nandun ako sa posisyon na yun na ayoko na mag-showbiz, ayoko na mag-artista, ayoko na mag-audition, ayoko na. Magre-release na lang ako ng kanta. So sinukuan ko yung path, yung kumbaga yung strategy, yung feeling na gusto kong sumikat. Sinukuan ko yun eh. Pero hindi ko sinukuan yung music dahil alam ko na yun ako. And sabi ko kay Japs, nung kaming dalawa na lang natira, sabi ko sa kanya, alam mo, hanggat may isang nakikinig sa atin, magsusulat tayo. And so yung songs namin nung time na yun, sabi ko yan, nilabas natin. Kung mayroong 3 stream, magiging masaya ako. At least yung 3 tao na yun, naapektuhan ng ginagawa natin. So,
true enough, nung release namin yung EP na yon, ang tagal din niya, slow burn. It took a year for people to actually recognize it. So nagugulat na lang kami, parang, hala, ang daming views sa YouTube. Hala, pinag-uusapan. Hala, piniplay sa TV, sa radio. Sabi ko, wow, it's something that we never expected. And That's more than 5. yeah. No. Okay. So, minsan, pwede mo namang sukuan yung paraan na hindi na nagwo-work. Pero, yung passion, yung calling, yung purpose, hindi yan sinusukuan. Nilalaban yan. Tama. No? Pero kayo, nagsimula kayo from kukonting nanonood sa inyo, nakikinig, pero ngayon na may album na kayo, anong pakiramdam na nakakapag-tour na kayo? Ay, grabe. Iba po yung pakiramdam na pupunta ka sa isang probinsya na never mo napuntahan before. Tapos pag tinawag na yung The Ones, grabe yung pagmamahal na binibigay sa'yo ng mga tao na never mo pa nakita. So ako, meron akong habit na pag nasa stage ako, talagang sinascan ko yung mga tao. Tinatry ko tandaan yung mga mukha nila kahit papano. Kasi sabi ko, itong mga tao na to ang nagdala sa amin sa iba't ibang lugar. Correct. And sobrang grateful kami. Dahil sa dami ng banda, sa dami ng gumagawa ng music, sa dami nagre-release ng kanta, yung magkaroon ka ng pagkakataon na linggo-linggo may nag-iimbita sa'yo sa bayan nila, or napapanood ka sa TV, napapakinggan ka sa radyo, that's a different honor. It's a privilege. And gusto namin maging grateful palagi sa lahat ng pagkakataon. Carl, mula doon sa pinagdaanan, dito sa band na to, ngayon, nakikita mo yung mga tao na yun, gusto mo i-recognize. Yeah. Anong magical ba yung feelings na yun? Pag nasa stage ka, sumasabay yung mga tao, yung cameras ng phone nila, nakatutok sa'yo, anong pakiramdam ng ganung feeling? It's a different high. Para kang tinuro ka ng adrenaline. Parang gano'n. Hindi mo kailangan ng energizer. Oo, yung, di ba minsan, syempre, lalo na sa industriya natin, diba, ang tagal lang ang time, 3 hours na mag-antay pag ako sumali. Pero the moment na makasampa ka na, parang in-injection na ng parang kinuryente, gano'n. Pero hindi ka naman nasingitan sa gig. Singit. Hindi naman. Kami yung naniningit. Joke lang po, hindi po kami naniningit. Minsan nga ako, tutugtog na kami, natutulog na yung mga tao eh. May naranasan namin yan ha. Talaga? 3 a.m. kami sumalang. Tapos ayun, at least sabi ko, at least itong mga nagstay na to, fans talaga natin to. Correct. Yun okay, diba? So, yun, anyway, so when you go on stage, it's a different energy na binibigay ng mga tao. Pero balance din eh. Ayokong ma-addict sa palakpak at sigaw. Dahil hindi yun yung dahilan kung bakit ako nagsimula. Diba? At nagpatuloy. So, may balance lang lagi na kami, bago kami sumampa, we remind ourselves na nagpunta tayo dito para may ibigay sa mga taong nanonood sa atin, hindi para kumuha from them. Diba? Minsan kasi nagiging mentality na pag nasasanay ka na everyone is crazy about you, para minsan sa yung posisyon ng puso mo ba na pagsampa mo, give me the love, diba? So we always remind ourselves na, no guys, kaya tayo nandito, we are gonna give something to them. Iayakapin natin sila, i-entertain natin sila, i-inspire natin sila. Palabas siya, hindi siya paloob. So, kapag may nagbibigay na ganon, salamat kasi that's extra, di ba? Pero, whether meron or wala, gusto namin maging trained na tinotodo natin, whether may pumapalakpak or wala, may nanonood or wala, dahil ito tayo. Yun. Wow. Alam mo kung bakit ka binibless? Kasi hindi ka madamot. Kasi the moment yun na yung gusto mong ginagawa, the moment na umakyat ka sa stage, to give. Yes. And giving is sharing. Yeah. And ang kapalit nun, more blessings. Tsaka it's parang pag-thank you mo dun sa mga audience mo. No? Kaya you give the best of the best performance. Yeah. At saka, makikita mo talagang love ni Carl, yung ginagawa Yung niya. craft Kasi, niya, no? yung interaction niya, hindi lang you perform, kasi yung mga performer, so many concerts nang ina-attendan ko. Ako naka-attend rin ng concert mo. Tapos, may interaction talaga with the audience. Yung mga hugot, 'di ba? Nangungumusta siya. Hindi lang kakantahin mo yung song, that's it. So may connection and commitment. Yeah. Yun. May isa sa mga pinag-pray po namin bago kami sumampa ng stage ay makapag-connect kami sa mga tao. Kasi importante yung connection sa people. And kami first song pa lang, kumbaga nagtitinginan na kami, pinapakiramdaman namin, nasan ba yung crowd? Nasan ba sila? Ano yung nila? Ano yung estado nila? Doon tayo kumonek. So minsan, hindi naman lahat ng crowd
gusto umiyak eh. Minsan, gusto nila masaya. Sige, bardagulan tayo. Pero minsan mararamdaman mo talaga na meron akong bigat na nafe-feel from certain people na parang may gusto silang i-express na parang, can you express it for me? Diba? So, sensitivity. Diba? Kahit sa acting may ganun eh. Dapat sensitive ka sa, you should know how to read the room, ika nga. So, it's a skill that we continue to grow and master na how to connect with the people intentionally and be authentic about it. Yan. Nako. Alam mo, Papa Marky, gusto ko sanang itanong kay Carl, no? Kung saan ang gagaling yung mga hugot. Uy, Papa Dudut, easy ka lang. Wala pa tayo sa exciting part. Dahil yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Ang personal na buhay ni Carl. Wow! At ang estado ng kanyang puso. Siyempre, dito lamang yan sa pagbabalik ng Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Plus sa saya! Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backward license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo, dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and community. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. We are back kung saan ay pinag-uusapan ang mga patok dito sa Papatok! Nako Papa Dudut, grabe yung cliffhanger ng tanong mo tungkol kay Carl. Pero, bago ang puso ni Carl, ang puso muna ng napag-match nila ang kumustahin natin. Okay. Balita ko may nag-viral sa UP Fair event na may umamin daw na audience. Na bading? Hindi. Sorry, alin ba? Na-crush niya. Iba ba yun? Iba yata concert na napanood ko. Ngayong may 7.7 million views na yon. So paano ba nagsimula yung viral video na yan? Scripted ba? Bakit may scripted, Carl, yun? Hindi, actually, ang ginawa namin, nagtanong kami na during that time, UP Fair, kasi yun Valentine's. Sabi namin, kung merong katuwang ang mga kabataan sa paghugot, dapat may katuwang din sa panliligaw. And during that time, may song kami na Pwede Ba Kitang Ligawan ang title. So sabi namin, maghanap tayo ng isang tao na gustong mag-confess sa kanyang crush na manliligaw na siya. So kumbaga naging wingman kami. So nag-ano lang kami na we sent out a survey. Tapos may nag-fill up doon. So, kinausap namin siya, bro, sige, ready ka ba? Amin ba siya? Amin ka na? Ready? Tingin mo ba may gusto sa'yo? Siyempre, ayaw naman namin na mabusted siya in public. Diba? So, after that, walang idea talaga yung girl. Tapos, ayan, yung team ng The Hoans, in-arrange namin, binigyan namin ng opportunity. And in the middle of our set, binigyan namin siya, tinawag namin, si Kuya. Tapos, binigyan niyang itlog. Itlog? Isang tray ng itlog. Sabi niya, iyon na yung itlog ko. Wow! Literal yun Hindi kasi, for him daw, mas practical yung itlog. Kasi yung itlog naluluto, yung flowers, after ilang araw, wala, tatapon mo na Buti hindi nalito kung anong itlog, Oo. Kung anong itlog ang kakainin. Grabe. So, hindi lang pala more about yung nakakapanakit. Nagkakalat din sila ng pag-ibig. Yes. Good vibes and pag-ibig. Yan. Siyempre, bago ka masaktan, masasarapan ka muna. Diba? Oo naman. O masisiyahan ka muna. Hindi, baliktad din mo minsan. Ano? Masasarapan ka muna bago masaktan. Okay, masasaktan ka muna Yung bago sinabi ko. masarapan. Yung sinabi ko, bago ka masaktan, masasarapan. Okay. May iba naman nasasaktan muna bago masarapan. Ay, ano gusto mo sabihin? Ay, mamili ka. Anong gusto mo? Masasaktan muna bago masarapan? O masarap muna
Masakit Tapos muna masarap bago. ulit. Masakit muna bago masarap. Parang for me, po, sabay. Sabay? Sabay. Yung nasasaktan ka, Double pero standard to, nasasarapan ka. Hindi, may ganun. Seryoso, may mga ganun na. Yung nai-in-love ka sa red flag. Kasi masarap yung feeling na nai-in-love ka. Especially yung thrill ng feeling mo hindi mo siya makukuha. Nakaka-challenge, no? Oo, so masarap yun. So, na-experience mo yan in real life? Oo naman. Oh, naman. Good. Na-in-love ka sa may red flag? Oo, kasi minsan sa sobrang pagkabaliw mo sa pag-ibig, ini-ignore mo lahat ng red flag na nakikita mo. Okay. Alam mo kung bakit ganyan mag-react si Carl? Kasi pag sinearch mo yung pangalan ni Carl Guevara sa online, sa Google, ang lalabas, Carl Guevara ng The Ones. Dalawang beses Pa-news. Sa ating mga nababagang balita, Carl Guevara ng The Ones, dalawang beses na winasak ng female star. Ay, red flag yun. Sino ba gumawa ng headline na yun? Dalawang Bakit beses. naman winasak? Kwentuhan mo naman kami para... Hindi lang isang beses, pare ko. Dalawang beses. Parehas na babae ba to? Seryoso? Sino Isang yun? Carl Isang Guevara? tao lang yun. Sino? Gusto mo pasarot ng podcast natin? Joke lang. Clue. Ano po siya, babae? Artista? Okay na? Ha? Artista? Minsan. Kumakanta rin? Minsan. May show ngayon? Minsan. Oy, napaka-safe naman. Hindi, ito yung mahirap dyan, no? Siyempre, karapatan ko bilang tao ang i-share yung truth ko, di ba? Pero, part din ng pagiging gentleman ay yung pagprotekta mo na hindi naman siya atakihin ng mga taong makikisimpatsa sa'yo. At saka hello, hindi naman niya kasalanan na nagustuhan mo siya. Di ba? At right niya, nawasakin ang puso mo kasi hindi kanya type. Ganun ba yun? Well, I don't think may karapatan ng sino man na manakit. Pero, hindi rin, it takes two to tango. Diba? Hindi pwedeng kawawa ka lang tas yung isa lang yung masama. Kasi parehas nyong ginusto yan. Parehas nyong pinasok yan. Ibig sabihin nagkagustuhan pala talaga. Well, yun ang yun ang aking interpretasyon sa mga nangyayari. Pero syempre, at this point, mahirap na. Pwede naman sabihin, di ko naman talaga nagustuhan. Nag-assume lang naman talaga yan. Diba? I mean, pero nagawa mo ba siya ng kanta? Because of that? Meron kaming kantang ni-release na pinarinig ko muna sa kanya. Ay, ang ganda nito. Yun, release namin. Pero about her, yung kanta? Medyo, kasi when I was writing it, na siya talaga naisip ko doon. Anong title? Red Flag. Galing mo doon. Hindi ka seryoso. Hindi, ang title is Bakit to nangyari sa atin? In other words, Red Flag. Dalawang beses nangyari sa iyo yan, Carl. Pero, kung 3 beses ba, pagbibigyan mo pa rin ba? Kakayanin mo ba for third chance? Sabi nga nila, fool me once. Ano yun? Fool me twice. Fool me once and... The more the merrier. Basta yun. Yung niloko ka ng isang beses, sakit na. hindi mo kasalanan yun. Parang 2 is too much. Oo. Niloko ka ng pangalawang beses, kasalanan mo. Pag pangatlo? Yung niloko ng pangatlong beses, bobo ka talaga. Ay, sorry. Bubo ka. Bubo ka. So sinasabi mo ba na hindi na kayo magkakabalikan kung sakasakali? Paano magkakabalikan kung di naman naging kami? Diba? So, yan hindi pa dumating sa punto na naging kayo talaga? Wala pa. Nandun lang sa umasa ka, nakakala mo yun na yun. Pero yun nga, kasi ang mahirap sa trabaho natin na wag natin lagyan ng label para wala tayong Hindi pwedeng walang label, hindi mo po promote. Indie. So yun, so I was happy in the ambiguity. I was happy in the limbo, but also at the same time, because there's nothing to hold on to. It's so easy to just say, wala naman, we were just friends. Nag-assume lang talaga siya. Okay. You know, so again, kung may chance ba, malambot ang puso ko, madali ako magpatawad. Pero I think sa pangatlong pagkakataon, medyo napakadaming rebuilding ng trust and rebuilding ng pagkakilanlan sa isa't isa bago mangyari pa ulit yun. So I'm never gonna close my door to anyone, but also I'm smart enough to have safe boundaries, to draw
certain boundaries that will protect me from getting hurt the same way. Sabi nga nila, pwede ka naman magpatawad. Pero pwede rin na habang nagpatawad ka, hindi mo na hayaang maulit sa'yo yung nangyari sa'yo dati. Nice. Naka-move on ka na? With that? Well, I think so. Because, wala naman akong choice. Kailangan mo tulungan yung sarili mo. Hindi naman tayo popogi ng ganito kung di pa tayo nakaka-move on. Diba? So, huyo ka ngayon. Hindi ka naman nakamahalag ng ganyan. Hindi naman. Sabi nga din sa kanta namin, gusto ko na lang magpagupit para matago ang nadanamang sakit. Yung pinakamaikli para madaling makalimutan at mabitawan ka. Ganda ng lyrics. Kawawa yung buhok. Nadadamay. Anyway, diba? Sabi ng buhok na, gusto ko lang naman tumubo. Inaano ko ba kayo? Pati ako kasama. Pero, kamusta yung puso mo ngayon? Yan. Ako po ay masaya. Dahil, may nagpapasaya ba sa'yo ngayon? Yung mga wanistas. Special someone. Special someone. Meron bang special na babae? Special sa akin yung mga wanistas. Hindi, totoo yan kasi ang nagpapasaya ng puso mo ay pag ginagawa mo yung love mo, di ba? At kung wala yung mga wanistas, wala naman kaming chance gawin yung ginagawa namin. Kailan ka magiging ready for another relationship? Siguro mga 2 months. Joke lang. I will be ready when the time is right. Feeling ko pagdating niya, darating siya at the right time. Ikaw ba naghihintay ka or you're looking for someone? Ano bang style mo? Naghihintay o gagawa ng paraan? Actually, depende. Because I believe in the... Ang lalim, I believe in the beauty of seasons. Diba? Iba-iba ng season. Merong, kunyari sa farmer, may season ng pagtatanim, may season ng pag-aani. And ngayon, ang season ko talaga is to work on our music, to work on my career. I believe it's high time for us, so we want to make sure that we're good stewards of that, of that opportunity, of the platform that we have, and magiging handa ako for it when the time is right. But right now, really, if you ask me, my focus is really to keep writing music and to bring the Juans to a level wherein we can inspire ordinary Juans. Yun talaga. So hanggat di po siguro nangyayari yan. Kaya please, pasikatin nyo na kami. Pag-request pa kayo sa mga station. Sikat naman talaga kayo. I mean, gusto namin kasi international. Medyo ambisyoso kami. Okay. Kasi diba yung mga Pilipino, pagka dito ka sa Pilipinas sumikat, okay. Pero pag sa ibang bansa ka na-recognize, grabe yung pagmamahal ng mga Pilipino bigla sa'yo, diba? Na parang, you bring pride to the country. So, kanyari, nung mga panahon ni, say, Arnel Pineda, diba? Ni Charisse na ngayon, ay Jake na. Kay Carlos Yulo, diba? Yes. SB19. SB, mga kapatid namin. So, paramihan na Bini! Sige pa, ano ba? Lot and Friends! FPJ. Nora Honor. Diba? Pag na-recognize ka na sa ibang bansa, nag-guest ka sa Ellen or Oprah, mga ganun. Yeah, ganun level. Iba yung yakap ng mga tao sa'yo. May plano kayo na yung mga songs ninyo, gawan nyo ng mga English versions? Ganun. Yes, in fact, meron kaming mga English songs na nilabas. And this year, nagpunta kami ng US and Canada. And we tried promoting some of those songs. And that's still the aspiration. Yun yung goal. Yung mga Tagalog ninyo, matatranslate to English? Pwede naman. Di tayo pwede. We cannot be. Borrow 1 from 2. We cannot be. Borrow 1 from 2. Hinihila talaga. Grabe. So, final song tuloy. Final question. What do we expect from you guys? So, more of the ones? Huwag kayo mag-expect. Nadi-disappoint lang kayo. Abang na lang. May mga bagong music pa po kaming palabas this year. Kaka-release lang ng aming song with Alamat entitled Gupit. Para sa mga nasasaktan. At ang susunod naming kanta. Tama ko lang yun. Gupit. Para sa mga ipinagpalit. Tama. At nakakaramdam ng pait. Yung pinakamaikli. Yan. Para madali. Hindi kasi 'di ba yung mga Pilipino kultura natin yung yung pagpapagupit pag nasasaktan, 'di ba? Usually 'di ba pag mga artista, malalaman mo pag break na. Yung babae nagpagupit. Di ba? Sobrang typical pero totoo 'yan. So, yun nga. That's our current single in collaboration with Alamat. And then we have another song coming out around September. So, abangan nyo rin po yan. Para naman sa mga yun, na in love sa Red Flag. Ganyan.
Thank you so much kay Carl ng The Ones. At dahil dyan, meron kaming something for you mula sa Bingo Plus! So, ayan may Thank you mga po. payong dyan. Wow. Pag umuulan, Sakto pwede maulan ngayon. Pwede mong isama siya sa payong mo. Wala bang ano dito? Bingo voucher. Ayan. Meron. Silip-silip tayo dyan. It's a wrap, guys! Another epic episode naman po ang inyong napakinggan dito sa Papa Talk. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Papa Marky here! Sa anuang storya, ikwento mo! Dahil mas masarap ang kwentuhan, lalo na't kung sama-sama. All ears ang inyong mga papa dito sa Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Yeah, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com.